Unsay kasulti nyo sa atong summit, sir? Maayo. Mayo kayo? Maayo kayo. Tunan, mga pagtudlo, mga pagwalik. Pulong sa Ginoo. Thank you, thank you. Unsay kasulti nimo, sir, sa atong summit? Maayo gyud kaayo. Maayo kayo kay makadugang sa kahibalo. Nalipay ka? Pagpanangyaw nato. Nalipay ka nga diri giheld? Oo, sobra. Kay luag kayo ang atong venue. Oh, sige, sige. Sa sunod, pwede re. Pwede hapon mo Oh, para hindi kayo tada ko gasto. Oo. Lagi na kay vlog walya. Kaya gwapo ni mga tawahan ako. Unsay kasulti mo sa atong summit? Tayo. Nindot kayo? Meron? Unsay kasulti mo sa atong summit? Ha? Akong masulti. Very good. Ayan. Prayer partner always. May partner di ata. Oh, lagi. Ay. Oh. Ako yung giampo nga makita ta ka sa mga tanang event. Gani. Kaya God bless. Please. Hindi ako igagaw na ako ni. Oo naman. Happy and enjoy. Siya kita katlo. Very nice. Oh. Good evening sa tanan nga mga nation ay natakaron sa summit. Mga ka-vlogs. Hello, vlog ni. Mga ka-trips. Subscribe Kalakbay Gams. Subscribe. Kalakbay Gams. Kalakbay. Kini mong amigo, mao ni among kauban permente. Ni guwapo na. Nanay ni tubo. Nira ka. Buha na buhok. Ulahing gabi sa tuang Mindanao Evangelism Awakening. Igsoon. I do. Amen. If you are ready to worship God, pwede ba lang makapaningkot ng mga taknaan, mga igsoon. Hallelujah. We welcome to all the online pastors, saints na naka-join po karon mga igsoon. Tonight is a night that we will celebrate the grace and love of God into our ministry. As Paul reminded us in Acts chapter 9, I just want to praise you. Mahigit pa mataas na mga kamon.
awit ba nato ni tanan? As we kill the instruments for a moment, we will lift our hands and sing, we exalt thee. Hallelujah. As our last night service tonight, lift your hands and let's sing, we exalt thee. Kundi mahimayan nato siya. Yung mga tagnaan, paulit na sa itong mga simbahan. With the one purpose, we want to exalt you, Jesus. We have a prayer request mga igsoon in the hospital. Henry Suarez. Hen Suarez de Oliveira. We have to pray for salvation and direction of life. Let's pray. Heavenly Father, we pray for Hen Suarez de Oliveira. Ginong Diyos panalangini. Tagay sa kaluwasan o Diyos. We pray for direction in our life, Panginoon. Kung siya maminaw karon sa online, we pray that every part of the service, the salvation, malandagan na yung hunahuna, O Diyos. Ang kagubot o direksyon sa kinabuhi, ikaw ang mahimong dalan niya, O Diyos. We pray, God, in the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Ang gabi sa tanan. Praise God. Hallelujah. The Bible says in Psalms 47 verse 1, "Oh, clap your hands, all you people. Clap your hands, all you people. And shout unto God with the voice of triumph. Shout hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Dahil mo naman ang pinag Diyos mo rin sa Blessed be your name, O God. Hallelujah. Mag-aawit na o kailangan na awit. Kabalo
President, Superintendent, Bishop Cesar Pistaño, ang ating pong mga poking District Presbyter na nagtudlo kanado Megsoon, Pastor Rick Casimero, Reverend Rio Bandoy, Reverend Rick Casimero, Reverend Frank Almena, hallelujah, Reverend Romeo Pistaño, mga Igsoon, hallelujah, praise the Lord, and Reverend Jerry Marimon. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang mga District Presbyters. And syempre, Reverend Solitario, Reverend OG Solitario, may Igsoon, kadalit bigyahe, ganyan, ga-online miglantaw. Salamat sa Diyos na safety na kaabot dari sa kuwan mga Igsoon. Amen. And super blessed. Amen. Nakapaminaw sa mga pagtudlo. And we all know na dili nato kayang bayaran ang tulong sa Diyos. But in order para panalangin ta, we have to bless the ministry mga Igsoon. Amen. So tonight we will give a special offering. Imo niya atong ulahing gabi mga Igsoon. Hallelujah. Na itagaan natong the best na offering ang atong buluhaton karon mga Igsoon para sa atong Ginoo. Amen. Ang church sa Book of Acts nakita nato nilampo tungod sa paghatag sa mga katawan sa atong Ginoo. And the Bible says they were all things in common. Niabot sila sa punto na ilang ibang paligya, ilang mga butang mga Igsoon. Tonight wala po mga sa inyong paligya tanan. But ihatag nato ang the best mga Igsoon. Amen? Nagana itong pinaka-the best na offering ang ato ang Ginoo. Pinaaging aning buluhaton nato mga Igsoon, the Mindanao Evangelism Awakening. Amen. Hallelujah. We believe in the vision that we will have that 300,000 souls to be baptized in Jesus' name. Samtang ang mga usher, mag-aplasta dari sa tumatubangan mga Igsoon, mag-andang po kung choir na mag-ahatag o paghalat o awit para sa atong Ginoo. Amen. Sama sa pagkaplastada nato gabi, atong ihatuod ang tagsa-tagsa natong mga offerings, mga Igsoon, dari sa itong mga ushers na naa dari sa tubangan. Murag gamay na kayo dili, bahina daw palihog. Tulo na sila, bilang mga 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, isa dari sa tubangan. Yan, much better. Sister, or sister. Alright, let's bow our heads, let's pray for our giving tonight, mga Igsoon. Heavenly Father, kami maghahatag para sa ingarian o Diyos. Hallelujah. Ang amount ng ihatag karon, it's a seed of faith that we will plant in the evangelism ministry. Na mao ni ang heartbeat sa imong buluhaton Ginoong Diyos. Ikaw magapanalangin sa tanang maghahatag o Diyos, magapalambo ka sa ministry, sa trabaho, sa kinabuhi, na imong pagagamiton para magakabig o mga kalag Ginoong Diyos. Ug upauli ni nga ay boldness kanamo o Diyos, nga iwali ang imong pangalan o kaluwasan na imong pangalan Ginoo. Bless our offering tonight for your glory in the name of Jesus. Everybody say amen. Amen. Marcha na mga Igsoon, madulog sa ito ang offering basket. Hallelujah, the Apostolic Youth Campus Ministry. Palakpakan natin ang Ginoo mga Igsoon. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you so much sa mga kabataan na paghalat sa atong Ginoo mga Igsoon. Tonight, it's my honor to give this pulpit to the man of God, our beloved Assistant Superintendent of Region 3 mga Igsoon, and at the same time our Vice President,
of United Pentecostal Church, Philippines Incorporated, and he is our bishop in 3 churches, Bishop of Metro Cagayan Apostolic Revival Center. He is also our bishop in Apostolic Landmark Center in Panabo, and also our bishop in New Life, Panakan, Davao City. So salamat sa atong Diyos na ipasi, and he's my mentor in the ministry and my best friend mga igsuon, and above all, he is my dad mga igsuon. Kung naadre anak, kurang amahan mga igsuon. Wala pa'y Holy Spirit. So tonight, let's clap our hands to Jesus as we welcome Bishop Mario Castaño to introduce our speaker tonight. Thank you, Pastor David. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kasi pagkalimod na ko, salamatan na natundaan ang mga tao na nag-preach sa first night. Ako siya yung natulog niya ka mag-preach. First night, second night, o last day. Pero doon na siya yung appointment sa Singapore. Every September of the year. Murag almost 10 years na siya. Nga basta na sila yung anniversary, siya dyan ang speaker. So, mamaya, ganina na sige, lupad na sila tayon sa Manila. So, salamat sa mensahe na itida ka na ito kagabi. Pastor Cesar, kauban siya kapikas. O salamat po sa atong 5 ka mga executive board members na diya karon atong kauban, ang atong district presbyter sa Caraga, Pastor Rick Casimero, ang atong Pastor Robin Estanio, ang atong Central Mindanao District Presbyter, Pastor Jerry Marimon, praise God, ang atong District Presbyter sa Southeastern Mindanao, Pastor Rio Bandoy, ang atong District Presbyter sa Northern Mindanao, Southern Mindanao, o ang atong District Presbyter sa Northern Mindanao, Pastor Frank Tamita. Atong palakpakan sila mga son, thank you Lord. O salamat po sa atong lecturer, ang atong head sa Bucor sa Religious Affair, Captain Oji Solitario. Ay man si Pastor Oji, tindog namin. Yan, kapitan na kayo son. Oh, ang rank mo niya is Captain, no? Oh, Captain. Oh, sa Bureau of Correction. O salamat sa ni Pastor Bert Luxin. Bert Luxin, naasaran? Pastor Bert Luxin, mo gini nag-una o Jeer Ministry sa Davao Penal Colony. Pag-abot niya dito may so, murag di pa kayo kusog ang influensya. Mi-apply si Pastor Oji, nananggit na siya sa ako, sir, okay lang ba? Kung buhay ko hindi sa imong appointment overseas, dawar na apply siya Megson, itawagan siya. Pag-abot dito, giingnan siya sa ilang labaw, pag-uniforme na. Magsugod ka ng duty. Nangasuya ang mga pastor sa laing grupo o kampari. Kaya unang sila na himong chaplain dito, chaplain. Gipag-aman sa doon na sa drill. Pero sa Pastor Roger, wala na kagig kaman. Kaya balong ko siya naghubakon. Praise God. Sa grupo ni Pastor Luxi, the Group of Good Samaritan, mauna sila ang nagtinabangay aron na makatukod kang simbahan diha dayon sa compound sa Dapicol, Davao Penal Colony. O kung mangita mo sa pastor nato diha,
adto lang mas presuhan. Nakita niyo sa Pastor Solitario, Pastor Luxin. Mao na sila ang gipanggamit sa Ginoo. I hope kay may plano si Captain Solitario na maghimo og Bible school within the compound para lang sa mga binanggo. No? Kung eskwela mo Bible school sa Davao Penal Colony, magpabinanggo sa mo. No? Praise God. Pastor Oje, dali ano ba? Gusto, interesado kayo na maminaw anang kaya murag kusog ang pagliyok sa Ginoo dito sa dapit sa dapikol mga igsoon. Sugin din daw sa inyong plano, project na time come kasi makahimo daw o murag short training or Bible school sa Davao Penal Colony. Musugot ba ang management dito? Tagay ka sa Davao Penal. Pastor, may gabi sa tanan. Ang Davao Penal Farm usa sa mga sa pito na mga kolonya sa tibuok Pilipinas. So sa niini ang National Pinili Prison, Iwahi, sa Ramon, sa Zamboanga, sa Ligid, sa Blayan, kini sila apil ang DPPF sa Dapicol, basta ilang Dapicol, na ay gitawag na Moral and Spiritual Section. Ang Moral and Spiritual Section na mga programa ilalong apil na mga kasimbahanan. So ang atong simbahan, United Pentecostal Church, is accredited religious volunteer officer din na siya sa Dapicol. Bodi pasabot, lisensyado sila na makakandak ng program. So part sa napaputan lang ko sa programa sa Dapicol, sa program of instruction, noon gitawag na ito, Bible class on the field. Uban sa initiative mga isuon sa atong presbyter sa Section 7 and Section 4, natay plano ang short-term program, mas naihanan ng sectionalized training program, atong ibutan sulod sa Dapicol. So mahitabo, hindi sila pagbugawas, naana sila o na-equip na sila para sa pagsugod ng mga buluhaton para sa gawas. Kaya pagbugawas ni sila, paano ni sila dyan? Naramay sila, clear naman sila kung masawag sa servisyon, hindi na ilang sentensya. So ang among future plan, mauna, ang pagsugod o Bible school sa sulod dito or Bible class on the field. So sa may mga requirements sa gusto mo tudlo, para sa gusto mo tudlo, ang kailangan na NBI, police clearance, barangay clearance, o medical certificate. Kami na bahala sa uban. Kaya mga recommendations, kami na muhamiwa na sa national office nato para sa inyong mga pangalan. So muna ay akong hinahimo, so under sa office, kami may nag-workout anak. So ang future na plano mo karon, ang tibuok kolonya mo sa Dapicol na siya ay 5 ka-division. Na minimum security camp, medium security camp, maximum security camp, RDC, kung ka nagitawag annex. Kanang annex mo ng 2,000 kamo kamikan sa New Bilibid Prison yung transfer dito. Kanang maximum, maunang mga sentensya 20 katulig kapin. Pag-ubos-ubos na rin ng jutay, walang sa medium. Sa pagkakaroon, ang ato ang simbahan na nagtukod, kagawin nyo ng kita ganina, napala na sa medium sir. So, salamat sa Section 4 usab na regulation, matukod na ang atong simbahan sa minimum. So, kasi natin gusto mo ulit, doon lang sa good sa Maritan, nagplano ni na magtukod ng simbahan na po sa maximum og sunod ang isunod ang kadung sa national bilibid ang annex para natin kumanan. Kaya na sila pwede kong magtapok-tapok na unang ang uban na magtapok, magsimba sila dito sa visiting po. So sa pagkakaroon na natay existing na simbahan, si Pastor Luxin o Pastor Bolonos o ay naana po dito. So ang ako lang hamiyong kung naamoy city jail sa inyo ha, kada magod na sa city jail, pag mapupuka na sila, kung di na sila mapawag ang provision, automatic i-transfer din na sila Dapicol. So kung naamoy ministry sa BGMP sa jail, i-inform sila na ibutang sa ilang religion, United Pentecostal Church, para automatic amo kayo ng dito, hindi makasunod na sila. Kaya sa sa. Dili makaitan itong daghan ang population sa Dapicol, naman sa 10,000 kapin.
Kuya, kami kay Kuya, di pa kayo tantong daghan, so sentos kapag may kabuok. So, anak-anak isa sa. Daghang salamat, Pastor Oji. Praise God. Si Pastor Oji, sinilang ng Menson, magkato na po sa Jordan, nag-improve kami puluhaton dito. O siya mga chairman sa Toastmaster Club. Iyang asawa si Amy, Sir Amy, maupo yung secretary. Mga membro dito may soon, all nationals na Hudiyo. O dili kakatuhan ng ilang chairman, Pilipino. Pero what a great blessing dito sa amang Jordan. Siya mga nag-chair, tanang mga rasa na ay mga Germans, na ay mga British, anan. So, may gawa sila dito kay they feel that the Lord is leading them. So, nagpaabot sila na makagawas na po sila. While they are waiting, iya sa ipahimos na ang higayon na na-approve siya, itagaan siya ranggong na captain. Praise God. Dakog sweldo murag 100,000 kapin. Joke lang mamahibang kweksoon. Pero salamat sa Diyos na samtang nagpaabot siya sa assignment, pugi po siya work sa Panabo doon na sa congregation. Ona, kung gusto niyo silang imbitar ng mga kaekson, i-advance lang para makalib siya sa iyang trabaho. Di mo magmahay, katugdoa siya koikos evangelism na kung na ikatabang sa ato ng mga local church. Salamat, Pastor OG. Pasalamat ta sa atong i-appoint na coordinator, i-appoint sa ni Pastor Rick Casimeros, Pastor Perfecto Amoso, no? Salamat, Pastor Amoso, na siya in charge sa pagpahiluna sa tanan o sa mga lingkuranan, sa mga kasimbahanan nga ipagamit ng igsoon. Kaya matupad ni Pastor Jimboy na alam sila sa mga 300 to 400 ka mga lingkuranan. Pero salamat doon ay mga ipang gamit ng mga lingkuranan gikan sa atong mga silingan ng mga kasimbahanan. Amen. Salamat sa atong mga sub-leaders, sa atong MC. Kagabi si Pastor Jimboy Alcantara, atong MC. Karon si Pastor Dave o manapod si Pastor J.R. Digilla. No? Gusto na atong taga-break ng atong mga young ministers ng taga-natos na kahigayunan na maka-ministry. Praise God. Sa mga dagkong panagtigong na sama niini. O gagawin mong Diyos magapanalangin sa atong simbahan dire, the biggest in the Philippines. Praise God. Pero imos Pastor Cesar, the biggest in Asia. Sa tibuok Asia, wag kay simbahan inunahan ng ako. Amen. Ang Hong Kong, way properte. Singapore, way properte. Malaysia, way properte. Ano malipit sa Pilipinas, the biggest church in whole Asia, they are sa Butuan City. Amen. Iwan ko kung dito si Pastor Ray Diamante. Thanks, Pastor Ray, sa ministry, sa pagbigay ng devotional missions kagabi ng umaga. We are so blessed. O sa atong officer of the day, si Pastor Joab Casimero. Praise God. Anak ni Pastor Rick. O license minister na po na Exor. Praise God. O sa atong in charge sa atong music, Pastor Ted Soles, kauban sa atong mga backup singers, salamat sa Ginoo sa nag-maintain dire ang hinlo ang atong palibot. Praise God. Salamat sa atong registration, Pastor Frank, kauban sa inyong mga kaubanan, sa atong karinderya diha na di na magawa sa mga pastor, kung di diha na lang sila pagkananan.
Usa, salamat sa Dios nga niata ining mao nga dapit maigsoon. O Pastor Jingboy Alcantara asa? Pastor Alcantara. Gitagaan ako na siya problema maigsoon. Nag-preach ko dire. Iko the biggest church ni sa building. Kinahanglan the biggest in membership po. Ako siya kaingnan na 2030. Kinahanglan umabot na ng 1,000. Amen. 2030. 1,000 ang nagkaigsunan. Praise God. Doon ka, Pastor Jimboy? Alright. Ako siya kaingnan na aron mo tubo ang simbahan. Pamalikod ka kang bangko, bisa ko ay maglingkod. Nag-text na siya sa ako, nagpalit sila bagong bangko, pila ito na po? 100. Palit sila 100, wag may malingkod. Pero hinay-hinay, na ay magalingkod na namin siya. Hallelujah! Salamat sa Ginoo. Now, pastors, labi na sa mga senior, bansayan na ninyo mga anak. Kawalihan anak. Tagain na ng obligasyon. Pangandam na. Set the church in order. Praise God. Kaya nga no, ang magwagi sa atong simbahan karon young ministers na. Sila na mo ay dapat kahit 80% sa imong kongregasyon mga batanon na 40 years below mga batanon. Dunya, may edad na ka 60, 70, 80. Pilang man na ng imong kabats na naglingkod niya? Kabats. Maura man ay mabuntag pabinaw nimo. Di lang mo yung unang mga membro, pastor, pahulay na, kay maulaw ba yan na? Diba? Pero maniin kas palibot. Praise God, tanawa si Saulo. Paminaw mo unsay kanang gitawag og mensahe ihata. Ang mga linis nag-ingon, si Saulo mipatay og usa ka libo. Apan si David mipatay og 10 ka libo. Kung daghan na ganin mo appreciate sa atong iyang minister, it's time to go. Kaya mo ingon na ang among senior pastor mawali 30 minutos 20 minutos mong ubo. Pero ang iyang anak mawali, wow, rapid fire bitaw ay igsoon kaya musugot sa dili mo na gipangayo sa panahon. O dapat ko isulti sa ipat na maminaw sa magwali ng igsoon. Ang atong mga anak na nagpastor, nakakita na sa atong pag-antos. Sa pagsugod na ito, nakakita na sila na may panahon mawa mo'y makaon. O nakakita na sila, giun sa ta pagpanalangin sa panahon sa atong kawalan. O dito mitubo ang ilang desire na gusto ko na mahimong ministro sa Ginoo. Kay nakita nila unsay atong kinabuhi diha sa parsonage. Pero timani, kung ang ato ng apo mo'y magpastor, mao na na'y problema. Kay natao ang atong mga apo, aircon na ang simbahan, aircon ang balay, aircon ang sakyanan. Materialistic ang dating. O mao na hinungdan na ang next generation mahimo ng materialistic. Anak na pastor, nag-cycle. Hudiyo, sa dihan giulipon sila, hilak sila sa Ginoo. Luwas kami Ginoo, nagpadala ang Ginoo propeta, nagpadala ang Ginoo mga bagong hukom.
Giluwas sila. Ug nahimo na po silang naghilonsod. Ug unya gibless sila sa Ginoo. Panalangin sa Ginoo. Sa diyang gipadalangin na sila, materialistic na po. Pagka materialistic, naulipon na po. Sa diyang naulipon, mga kaigsunan, mituaw na po sa Ginoo. Ug naminaw ang Ginoo, gipadagag mga propeta, gipadagag maghuhukom, nakagawa sila gikas pagkaulipon, gipadalanginan sila. Sa diyang gipadalanginan sila, materialistic na po, ana-ana raw. Mao nang cycle sa Israel, mga Hudyo. Iska, gikan sa ilang pag-uswag, ihatod sa materialism. Hangtod na sila mahimong musimba na sa mga Diyos-Diyos. O human niya mga kaigsunan, mabihag sila kaaway. Luwas na po sila sa Ginoo. Ang organisasyon, ingon anak. Ingon anak. Ang sikreto anak, ayaw kalimot nga ipasa sa next generation ang pagkabalaan, ang doktrina, praise God, ang Holy Ghost, ang revival, ang holiness. Kay maunay mahimong pundasyon nila nga ang luhaton sa Ginoo maglawig taliwala sa worldliness, maglawig taliwala sa materialism, maglawig ng madaugod tungod kay ang kamot sa Dios nagapandong siyang iglesia nga iyang isaan nga way bisang gahom sa kalibutan nga makabutong. Ako lang nag-share kay ako nabasa ko sa kalibro, The Generation Who Know Not God. Mga kaliwatan na wala na makaila sa Diyos. Mabasa niyo sa Book of Joshua. Everybody say, praise the Lord! Praise God! Manindog ang treasure nga atong kauban ining mahapuna ang anak sa atong former General Secretary Benvenido Patayan. Taas na panahon siya na himong sekretary nato. Pastor Bong, nag-eskwela sa Bible School. Until such time, nag-apply siya na may mong missionary sa Hong Kong. Ako siyang giingnan, Bong, siguruhan yun na mayo ang imong record pag-adto sa Hong Kong kay ikaw may pinakaunang mapilyor ka ni ka, pilyor na kasunod. O salamat kay ni patuo po. Amen. Sa diya ganito siya, nangayok paglaing duha ka Pilipino missionary na idugang dito sa Hong Kong tungod kay nagustuhan nila ang performance ni Pastor Bong Patayan, Paps na itong ipudala dito. So, misunod si Pastor Mike Laksamana, Pastor Jess Portalisa. I-bless silang tanan mga kaigsunan. Si Pastor Jess Portalisa, District President, District Presbyter sa what part of Canada? Winnipeg, Canada. O si Pastor Mike Laksamana, nagpastor po Canada, Amerika. Katuliyang anak. Mike? Ha? Sa US. O si Pastor Bong Patayan, Patayan sa una. Yan kaya magkakita, mag-away, kanon na nagpatayan. O nabihangyo sila na kampihan nilang pagalan. Binuol sila ng bugado. O niya ang abogado kaya Apelido Patayan. Kasi kalista niyo, Apelido, hindi nakapariti. Anton, Pats ang ilang gigamit ng pangalan. O siya, pastor nato dito sa US, California. Part of California. O sa dihang nakinahanglan ta o Foreign Missions Director para sa laing nasod magpadala ng missionary. Walay duha-duha ang kinalaangalan ni Pastor Ben Pats, Foreign Missions Director of the United Pentecostal Church, Philippines. Please welcome Pastor Ben Pats.
Thank you, sir. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Dalahin ng Panginoon, mga igsoon. Malaki ang ating pasasalamat, mga kapatid, sa kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. At naalala ko, mga kapatid, na nung ako ay nag-a-apply as missionary, talagang pinahirapan ako ng ating assistant superintendent. Dahil sa mga panahon na yun, mga kapatid, wala siyang believe talaga sa akin. Subalit, ako'y nananangin na ako'y kanyang matanggap. At ating ginawa, mga kapatid, ang lahat ng ating makakaya upang maging kapurihan sa harapan ng Panginoon. At ako'y nagpapasalamat dahil sa ngayon, meron ng mahigit 50 Filipino churches sa North America, Canada, US, at iba pang mga iglesia sa loob mismo ng Mother Church. At yun, mga kapatid, ay pasimula pa lamang. Nag-uumpisa pa lamang, mga kapatid, sumasabog at kumakalat ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Pilipino sa 4 na sulok ng mundo. Amen. Sapagkat tayo, mga kapatid, ay hinilang ng ating Panginoong Jesucristo. At dalayan, mga kapatid, sa mahabang pananalangin ng ating mga elders, ng ating mga leaders, mga kapatid, at ito ngayon ay naging katotohanan na at nakikita natin sa ating mga sariling mga mata. At tayo na rin mismo ang siyang magiging dahilan ng pagsuporta ng mga missionary ating ipapadala, mga kapatid. Hindi natin kailangan umasa sa iba. Hallelujah, sapagkat niloob ng ating Panginoon na ang bansang ito ang siyang magiging daan, mga kapatid, upang payatin ang Ebanghelyo sa 4 na sulok ng sanlibutan. Minsan pa natin itaas ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! 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 Blessed be the name of the Lord. Nais kong pasalamatan muli, hallelujah, ang lahat ng ating mga leaders, mga kapatid. Una sa lahat, ang ating regional superintendent, walang iba kung hindi, mga kapatid. Hallelujah, Pastor Mario Pistanyo, at ang lahat ng ating executive board na narito, at ang lahat ng mga naging teachers, mga kapatid. At kaninang umaga, at ang pambihirang makikisig ng mga kabataan, mga kapatid, ng mga ngaral. Siyang namuna sa atin sa umaga nito, sa gabi nito. Hallelujah! Kung meron kayo mga Biblia, ating buksan, mga kapatid, sa Ephesians chapter 4, verse 4 to 16, isang mahabang pagbabasa, mga kapatid, sa salita ng Panginoon. Just bear with me. Amen. Nakita niyo na, mga igsoon. As a prisoner of the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body, one Spirit, as you were called to one hope, even you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is over all, and through all, and in you all. But to each one of us, grace has been given as Christ's portion. Let me repeat that part. But to each one of us, grace has been given. Shall we say, but to each one of us, grace has been given as Christ allocated or assigned. This is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. We have received a measure of grace. We have received
a measure of grace. What does he ascended means except that he also descended to the lower earthly region. He was descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become matured, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the matured body of him who is the head, that is Christ. For in him the whole body joined and held together by every supporting ligaments grows and builds itself in love, and each part does its works. I'd like to talk to you tonight about the apostolic anointing, the anointing of the Lord. Father, in the name of Jesus, we worship you and we adore you. Lord, empower the lips of light, O Lord. Hallelujah. And have your words be implanted in the hearts of your people tonight. Lord, we give you all the praise. We give you all the glory in the mighty name of Jesus. Shall we say amen? Amen. Mga lingkod na mo, mga eksumon, si Apostol Pablo naghatag o gamhanan na panawagan alang sa panaghiusa sa espiritualong pagkahambong sulod sa lawas ni Kristo. Ginasik ni Pablo ang mga magtotoo sa pagbuyok sa mga kinabuhi na nagpakita sa ilang balaan pagtawag. Apostle Paul urged every believers, every born again believers to live lives that reflects their divine calling. Our divine calling, that we should live our lives according to our divine calling and live in humility, patience, and commitment to preserve the unity of the faith. You see, mga igsoon, the measure of grace, according to the Scripture, which we receive from God, is God's divine anointing bestowed upon His people in accordance with Christ's allocation. Ang sukat ng grasya at biyaya, mga igsoon, ay ang banal na paghirap ng Diyos na ipinagkaloob sa kanyang mga anak ayon sa paglalaan ni Kristo. Ang sukod sa grasya mao ang balaan pagbihog sa Dios ngadto sa iyang katawan ingon nga gibalhin bahin ni Kristo. Patawarin niyo ko mga kapatid sa ating Bisaya. Pinipilit ko lang dahil masarap ang aral ng Bisaya. But dito mga kapatid, nais kong maunawaan ninyo ang bawat isa sa atin that we have a
each and every one of us sa gabing ito mga kapatid, we have a measure or sukat of God's grace. I have a measure of grace, and you have a measure of grace, meaning we have a measure of His divine anointing. We have the anointing of the Holy Ghost. Each and every one of you, either you are a pastor or a member of a minister, each and every one of us have a measure of God's divine anointing. And so if we are anointed, this place is anointed by the Lord. Shall we say praise the Lord? Hallelujah, do you hear me? We have a measure of His divine anointing. Hallelujah. And the anointing of the Lord is a profound source of power. You want power, you need the anointing. And if you need the anointing, you need a bearer of God's anointing. And thank God we have pastors and ministers that are anointed by the Holy Ghost. And if we have that anointing, we can do everything through Christ. Come on, my son. I am mighty glad that we are blessed. We are a blessed people. We are a blessed generation. Look at church. Hallelujah. Tingnan niyo mga kapatid at inyong mga kapatid. That person is a blessed person. He is not a cursed person. He is a blessed person. Sister, you are a blessed saint of God. Amen. Hallelujah. We are blessed tonight. Are you blessed tonight? Come on, somebody. I am blessed. I am blessed. When I wake up in the morning, hallelujah, and I am blessed. I am blessed. Come on, somebody, if you're blessed, say hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Thank God. A person will not thrive, hallelujah, in this place. There is no negative things that will thrive in the presence of the anointed people of the Lord. And we cast them out in the name of Jesus. Amen. We are blessed with God's divine power, a strength Amen. that reside within each of us. Kapangyarihan na nanahan sa ating kaloob-looban. Mga kapatid, huwag mong ismulin ang sarili mo sapagkat ikaw ay puno ng banal na Espiritu Santo. Yes, Hallelujah! Ikaw ay pinusimos ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Punong-puno ka, mga kapatid, ng anointing ng ating Panginoon Diyos. Amen. Ang kapangyarihan niyan, Pastor, nasa ating kaloob-looban. Hallelujah, nasa ating loob na nag-aantay lamang na kumawala. Nag-aantay lamang na sumabog. Nag-aantay lamang na mag-explode. This incredible and powerful gift of the Holy Spirit allows you to overcome any challenges in your life tonight. If you hear me, let me tell you that this power that lies within you has the power to overcome every trials and every challenge you have tonight. Hallelujah. And if you are facing, kung kayo ay umahanap mga kapatid sa maraming uri ng mga pagsusubok sa gabi ito, then I declare that you emerge victorious no matter how hard your situation may be. Hallelujah. You are a victor in the sight of God. We are not fighting for victory. We are already a victor in
Amen. Kaya no matter how hard your situation, regardless na naigsuon sa atong mga trials, sa atong mga tribulation, this God-given anointed power will uplift, hallelujah, and will guide us, ensuring that we persevere and push through any hardship we are currently facing. Bisan kung sa mga igsoon, God has given you the anointing to overcome every trials and every tribulation in your life. And I declare that in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Tandaan natin mga kapatid, mga pastor, mga ministers, mga anak ng Panginoon, hindi ka nag-iisa sa iyong pakikipagbata, sa iyong pakikipaglaban sa mundong ito. Dala mo ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Hallelujah, there is to support you in every step of the way. Hallelujah, the step of the righteous. Hallelujah, is ordered by the Lord. Amen. You see, the anointing of the Lord is a powerful, mighty force that can break any barriers to your life. Hallelujah. Walay natin na natako o kusog na hindi matunglan sa anointing na gihapon sa iyo sa iyo. Na anointing mga igsoon. And that is the anointing that the Lord has given the church, has given the very smallest, hallelujah, average number of the church. It's about time that you understand that God loves you and He fills you with the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Amen. It empowers you to overcome every limitation. Remember, there is no limitation in the Lord. All things is possible for those who believe. And if you think the devil can stop you, the Bible said, if we believe and if we are anointed by the power of the Holy Ghost, there is no limitation. Amen. Hallelujah. Maunit po mga igsoon, pagdating ng mga ilang taon, maaaring ang iglesia nito ay maliit na para sa inyo. Dahil hindi na po pipigil ang pagbuhos. Hallelujah, ng kapangyarihan ng Panginoon sapagkat nagkakaroon na tayo ng unawa mga kapatid, na tayo ay talagang hinilang ng Panginoon at walang hinilang ng Panginoon na hindi niya pinakmasan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Kung sa mga barriers na igsoon, hallelujah, maaaring dumating ka rito at nag-iisip, maraming hadlang sa buhay ko, maraming hadlang sa paghanap ko, maraming hadlang sa gusto kong gawin. Mga kapatid, tonight, you need to acknowledge the presence of God in your life. Because if you have that anointing, you have the power. This power, hallelujah, overcome every limitation, every demonic hindrances in the name of Jesus, and every walls that stand in your way. I was having a conversation mga kapatid sa lapong kapastor when I was here a couple of months ago at kahit ngayon. Hallelujah, yung mga testimony about satanic power dito sa Mindanao na napakarami anting-antingan mga kapatid. At kung ano pa man, alam nyo kung ano ang aking sinasabi. At alam rin kung ano ang aking sasabihin. Walang laban ang mga espiritu ito sa espiritu ng ating Panginoon Jesus. So every demonic hindrances and every wall that stand in your way, hallelujah, it removes a stopping
Spirit. Amen. In your church building, God is going to remove every hindrance, hallelujah, every obstacle, every block, and every mental block, allowing you to move forward, allowing you to move forward. Amen. Let stop the progress, the hell, let stop the church. Hallelujah. God has given us a free way because of His anointing. It is the anointing of the Lord that breaks the yoke. It is not the preacher. It is not somebody, but it is the anointing of the Holy Ghost in your life. Praise God. Kahit na ikaw ay simpleng mananampalataya sa inyong tahanan, mga kapatid, ikaw ay puspos ng banal na Espiritu Santo. Amen. Allowing you to move forward freely. Ang indot alam mga ikson, wala na yung mga brackets, wala na yung mga pulis dito sa unakot. Hallelujah. Hallelujah. Buwapo na kayong dalang mga ikson kung nakay anointing sa atong mga kinabuhi. Kaya mga prayer request mo, mantang ng tanan, kay dapat ananimo na ikaw ay puno sa Espiritu Santo sa atong Diyos. Amen. Anointing breaks generational forces. Nagtuturuan ang mga ikson na ang inyong generation kinasumpa na. But if you are filled with the Holy Ghost, isang kinsang pa ang nagsumpa sa imo. Hallelujah, wala na ilaban, mga ikson, sa power, sa atong Ginoo. Ang Holy Spirit, mga ikson. Yes, hallelujah. Unang kinahanglan, yung tao na to, mga ikson, ang anointing sa atong Ginoo. Every negative words, kaya kamang naghan ng kaaway, mas naghan pa ang mga marites kaysa mga yawa. Lisod ng mga marites mga ikson. Kaya ang yawa na rin man ang ating ulit-ulit. Ang mga marites di natin mo malibot. Imo lang rin. Dapat mong batukan in Jesus' name. Amen. Every negative words, ilan na sa inyo ang inatake patalikod? Ilan na sa inyo ang nachismis? Hindi mo kinakailangan ipaglaban ng sarili mo. Tatayaw ka, punong-puno ako ng anointing ng Panginoon. At babalik ka at lahat ng iyong paninira. Kaya kayong mga sinisiraan sa galing ito, huwag kang mag-alala sa bawat salita at masamang salita na kanilang pinukul sa iyo. Babalik sa kanila ng maraming beses. So instead na ikaw ay maging malungkot, patuloy kang magpuli sa Panginoon. Yes, hallelujah. Sa Panginoon. Yes, hallelujah. Natapaligid ka. Dahil sabi nila, hallelujah, na ikaw ay isang guwapo. Walang dahilan na ikaw ay maglikod. Nang sinabi nga nila sa akin, mga kapatid, bakit daw ako guwapo? Ingon ko sila, pasakirin sila. If the Son shall set you free, he shall be free indeed. Indeed. It heals emotional hurt. Natingala ko mga ikson sa among crusade dito sa Tagum. Mga bata, mga 12, 10 years old, ang ilang prayer request ay stress related.
Ang mga pastorik sa atong edad, wala magka-stress. Karoon man ang stress. Kung saan man yung pag-ampo sa 12 years old na stress. Listen kayo mo hampo. Kaya kalimutaan din mag-enjoy pa maputaan din sa iyong kinabuhi. Karoon, very stress. Di na siya makatawa. Ay, very stress. Nagtatawa tayo ko nga. Tanaw sa pagkatawa. Ano may stress? Yang pagkasuti niya, ay siya pagtubag niya, nakasabot ko. Anong na-stress? There is emotional hurt, loneliness, betrayal, isolation happening. But the Bible said that the Son shall set you free. He shall be free. Bringing you into a place of glory. The anointing, the Bible said, also gives you Holy Ghost power, making you an effective witness for Christ. We need to be anointed to witness. We need the power of the Holy Ghost to witness, because it transcends our natural skill, our own temperament, enabling you to minister beyond your capacity. Kaya daghan kayo mga member, mga saints of God, even pastor, di pa man ako na kaya. Mga igsoon, di man ako, not by might nor by power, but by the Holy Spirit. You just need to be anointed of the Holy Ghost. You just need apostolic anointing. Every saint of God, every believer needs the anointing of the Holy Ghost, especially those that are standing, that are sharing the Word of God. They need the power, they need the anointing of the Holy Ghost. Hallelujah. Shall we say amen? Amen. The anointing of the Lord in your life breaks down every barriers, every wounds, and empowers you to live a life of purpose and impact. Nagkaroon na ng meaning ng iyong kinabuhi, mga igsoon. Enables you to walk in freedom and minister effectively and be a vessel of God's love and power. The anointing gives you the Holy Ghost power that makes you a good and powerful witness of the Lord Jesus Christ. You are no longer limited by your own lack of skill or by your own understanding. Jesus promised you will receive power after that the Holy Ghost is come upon you. So hindi ka na dapat magantay, mga kapatid, na bumaling habang ngayon pa lang, mga kapatid, magpagamit ka na sa ating Panginoon, sapagkat na maraming kaluluwa at nangangailangan sa ating Panginoon. It's time to arise. You don't have to be well-versed. All you need is to have submission and the anointing of the Lord in your life. Not by might nor by power, but by the Holy Spirit, saith the Lord. Amen. The Holy Spirit anointing brings to you the power of God to go around doing good things. Amen. Not bad things. Many of us, pag wala na sa iglesia o wala na tayo sa mananambahan, hindi na takot. Pero iwan ang Biblia, mga igsoon,
sa kung saan na lang ang Panginoon. The anointing is not just for healing, not just for preaching, not just for witnessing, not just for delivering miracle working power, but it is also to empower you to be a doer of good. To be a doer of good, to help needy people. Amen. Luke chapter 8, Luke chapter 4, verse 18. The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom from the prisoner and recovery of sight for the blind, to release the oppressed. Thank God, to release the oppressed. Who? Me? Release the oppressed. Yes, we. Hallelujah. Amen. Release the oppressed. To proclaim the year of the Lord's favor. And so therefore tonight, I am proclaiming the favor of the Lord upon your lives. In the name of Jesus, I am proclaiming the favor of the Lord upon your ministry. I am proclaiming the favor of the Lord upon your work. In Jesus' name, I am proclaiming a spiritual breakthrough tonight. I am proclaiming a divine anointing upon the people of the Lord tonight in this place. Hallelujah. Amen. Unsa man ganding apostolic anointing. An anointing is the energy. It is the motion and grace of your life that is given to mature saints of God. Given to the hulus, meaning to mature sons, not to the tignon, the infant. Duha man kauri mga igsoon ang mga anak sa Dios. Usap ka mature o usap ka infant. Kung infant ka mga igsoon o tignon, dili ka bahatanan o responsibility sa atong Ginoo. Pero di mga pwedeng maging infant forever. Kinahanglan mo dako ka yun. Kung dili ka, wala kay anointing sa Ginoo, mga kapulit, maging immature ka. Maging abnormal ka mga Christian. Salamat sa Ginoo, wala may immature din. Wala may abnormal. Amen. Wala na yung kasulti. Autistic. Si Jesus, mga kapatid. We know Jesus Christ. Pero sa pagkabinawang pastor, Sir Mario, ang Christ, hindi mo na apelido ng Jesus. Ang iyang pangalan, Jesus lang yun. Yan. Ang uban, ang pagsabot nila, first name Jesus, ang last name, Christ. Pero ang Christ, ang ibig sabihin niya, Jesus, the anointed one. Jesus is the anointed one. Ginatulo si Jesus na anointed. And the Bible said that we are Christ-like anointed one. Colossians said, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Wala gisulti diri na Jesus in you, the hope of glory. Ang gisulti diri mga igsoon, that Christ in you, the anointing in you, is the hope of glory. Amen. Yes, hallelujah. Your anointing is the hope of glory. Ang gloria sa imong pamilya na igsoon. Yes. The Christ in you, the hope of glory, meaning the anointing of God in your life is the hope of glory. And glory only comes from His anointing.
family. It will bring glory to your community. It will bring glory, hallelujah, to the whole nation. And if you realize tonight that you are the anointing of the Lord, you are the Christ in you, the anointed one, it will grow. Paul said, and the Christ is perfect in you, and the Christ is delivered. It is useless. We need to reveal Christ. We need to reveal Christ. Inahanda natin maipanganak ang Kristo na sa ating loob. Hindi natin kailan parang maipatago. Hindi natin maipatago si Kristo at si Jesus sa ating mga puso forever, mga kapatid. Lumalatin natin, Panginoon, habang tayo ay sumusunod sa kanyang mga salita, habang tayo ay nag-aayunod na nanalangin, darating ang panahon na lalabas ang Kristo sa ating mga puso at ihahayag natin ang kanyang kalamalatian, sapagkat yan ang gloria, yan ang pag-asa, yan ang hope, mga kapatid. Ang pag-asa ng mundong ito ay ang gloria ng Panginoon na nasa sa iyo. Amen. Amen. Nasa sa iyo yung mga nasa dulo. Hallelujah! Ang pag-asa ng gloria ay yung anointing ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah! Huwag ka nang tatamad-tamad. Hallelujah! Huwag ka nang mag-aalala. Hayaan mo na mag-manifest ang Kristo nasa buhay mo. Allow your anointing to grow. Hallelujah! It will bring glory because you are revealing Jesus and you are now manifesting Jesus to the world. Kaya ato puro ka prayer request, puro ka needs, kamon mga igsoon, isang asa kamungan mo, ang atong ginarelease ay si Jesus Christ. Kaya nakalagpas ka na mga igsoon, kaya anak ng libo, si Jesus Christ. Now we're talking about 300,000 souls, and that is the key. Arise, saints of God. Dili na makuha mga igsoon sa mga simple mga programa. Naanay programa ang atong Ginoo, and that is the book of Acts, mga igsoon. Sundin na lang natin kung ano ang sinabi ng salita ng Panginoon at makikita natin ang malawagang pagkilos ng ating Panginoon sa ating mga kalangitan. Amen. You are manifesting Jesus Christ. Few years ago, mga kapatid natin, na masyang iimbitahan ko dito sa France, mga igsoon. Yaba ko, before Sunday, namasyal muna kami, pastor, sa park. Nakita ko may mga Pilipinong hindi naman sila apostolic na sila nakikita ng mga itsura. Pero kahit ano pang ninyo nila, nakahaba ang kanilang mga suot ng mga kwintas at kung ano pa man, punong-punong ng decoration ng kanilang mga mukha. Pero marinig mo lang malayo pa, Jesus, hindi nila, inahayag nila si Kristo, mga kapatid. Amen. Kahit nasino ka, pagka iahayag mo si Kristo, kahit na paano magkakaroon ng liwanag. Kaya nga nasasabi ng mga kapatid, isipin nyo, merong kumpol na Pilipino rito, nagpupuri sa Panginoon. May kumpol na Pilipino doon, nagpupuri sa Panginoon. Lalong higit kung ang magpupuri, mga kapatid, ay mga apostolikong anak ng Panginoon. Ang tunay na pagpupuri at nilalabas natin ang anointing ng Panginoon, ang Kristo nasa ating loob, at hindi na kailangan maididinay ang glory ang nasa sayo. Ito ang panahon sa lahat ng mga anak ng Panginoon Diyos na huwag po natin iasa ang ministry sa ating mga leaders, mga anak ng Diyos. Hallelujah! Panahon na upang tayo ay bumangon at i-recognize natin na meron tayong anointing sa ating kalooban. Yes, hallelujah. Allow your anointing to grow. It will bring glory. Jesus pointed out that
Christ did not dare to preach without the anointing of the Holy Ghost. That is the key of awakening. Hindi lang ni selected few mga dili lang itong mga nakabarong ang bumarong, kundi ang banal anak ng Diyos, puspos sa banal na Espiritu Santo. Hallelujah! Makita natin mga igsoon ang exponential growth ng Wallace Apostolic Movement dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, mga kapatid. Sapagkat ngayon, hindi lamang mga executive board, hindi lamang mga pastor, kung hindi lahat ng anak ng Panginoon, you are now reactivated to service. Hallelujah! In the fivefold ministry, the Spirit of the Lord was upon me. Hallelujah! Because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted and to preach deliverance to the captives and the recovery of sight to the blind and to set at liberty to them that are bruised. The anointing is the vitality. It is the momentum of the gifts of the Spirit in action passing through your apostolic giftings. Anointing edifies the body, not to destroy the body, but to edify the body, not to speak ill of the body, not to rebel against the body, but the anointing of the Lord is to bless the body. Hallelujah, Jesus Christ, to edify the body, which is the church. It is a breakthrough anointing. It breaks the difficult condition that could otherwise remain close. Yan mga igsoon ang advantage ng mga apostoliko. Amen. May mga sarang ito nagbubukas at hindi mo alam. May mga patay na binubuhay. May mga pilay na nakapaglalakad. Naniniwala pa rin tayo, mga kapatid, sa panahon ng mga disipulo. That miracle still happens today. Why? Because we are anointed by the Holy Spirit. Amen. And if you are anointed, you can lay hands on the sick and that they can recover. Come on, prove it. Amen. Prove Jesus. This anointing is given to plan, to preach, to teach, to minister, to correct, to discipline in love, and to present the bride without spot or wrinkle. The apostolic anointing focuses on training and preparing believers to do what they are born to do. My question is, what is the reason? Amen. Bakit ka pinanganak, mga kapatid? What are the reasons that you are born to do? We are born, hallelujah, to be used of God in this last days. Shall we say amen? Amen. In closing, therefore, brothers and sisters, you need to embrace the anointing with open arms and a willing heart. Let it flow to every fiber of your being like a river of living water, breaking every chain of bondage, every barriers of fear, and every stronghold of the enemy that held you captive for too long. Allow the Holy Spirit to empower you with supernatural strength and boldness. Let Him fill you with His divine presence.
healing every wound, because we cannot continue to pursue until yung wound habang ang iyong sugat ay hindi pa gumagaling. Hallelujah! Ang iyong hapdi ay hindi pa gumagaling. Mending every broken heart and restoring every shattered dreams. Amen. Surrendering to His loving embrace and let Him use you as a vessel. Hallelujah! Of His glory. Let Him use you to become a vessel of His glory. Hallelujah! I want to be used of God as a vessel of His glory, shining His light into the darkness corner of this world, and to yield to His anointing. Begin to yield to the anointing of the Lord. You can never run away from God. Amen. That anointing will follow you. Amen. You will step into the fullness of your God-given destiny. You will discover the unique purpose for which you were created, and you will walk in the abundance of His blessing. The anointing will equip you to overcome every obstacle. Now remember, the anointing is not reserved for a selected few. It is not reserved for the royal family. It is not reserved for the pastor and his family. It is for every child of God. Ako maigsoon, kung nakakapay, ma-remember sa tanang akong gisulti karon. I just want you to remember this one line. It is your birthright. It is the birthright of every believer, every saint of God, on His divine anointing, His divine touch. Hallelujah. So I'm speaking to you. I'm speaking to each and every one of you, especially those that are mourning. It is your birthright to be anointed of God. You have that anointing inside of you. It needs to come out by your submission to your leaders, to your pastor. But it is indeed, hallelujah, the birthright of every saint of God, every believer. It is freely available to those who seek Him with a sincere heart. Do not hesitate any longer. Step boldly into your anointing. Step boldly to your anointing. Don't just wait, don't just stand, but you got to step to your anointing. Is there anybody here tonight that needs the anointing of the Lord? You need to step, hallelujah, into your anointing. Let the anointing break you free and heal you completely and empower you to live a life of purpose and passion and faith, hallelujah. As you walk in the anointing, you will become, hallelujah, a beacon of hope, a carrier of His presence, and a living testimony of His unfailing love. I am closing. Jesus imparted His anointing, and people were healed. Jesus imparted His anointing, Pastor Rick. When Jesus imparted His anointing, people were healed. What would happen if you begin to release and impart your anointing?
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There will be explosion in that house. But I just making church because we need to. But every church, every fellowship, since the last service that we attended. But I'm my son. Kaya, abi na kung my service. It should be the last service in your life. I'm going to impart my anointing. Hindi ko mamatay na wala na akong nililisa ang anointing sa Ginoo sa atong kinabuhin. So through impartation, Jesus apportioned these gifts to his 12 apostles. The same exact anointing lives on. It was passed from Jesus to the 12 apostles and then to those they were disciples. Tonight, my son, is it possible that the same divine anointing that was imparted to the first 12 apostles being received and passed down tonight? I need the anointing of the Holy Ghost. And I want you to listen for a minute. He said, for this reason, I remind each and every one of you to handle or to approach the gift of God which is in you through the laying of hands. And when Apostle Paul had laid his hand on them, the Holy Ghost came on them, the anointing came on them, and they spoke with tongues and they prophesied. I challenge every pastor and every minister tonight in the spirit of humbleness and in the spirit of humility, as the Lord is my witness tonight. I challenge you to lay your hands and release your anointing, hallelujah, upon your pastor's bed. If you have a prayer that's pastoring, you have to stand and able to anoint the person and release, hallelujah, your anointing in his life and vice versa. And after that we will pray and anoint the saints of God, hallelujah, and pray for one another. And so I am challenging the church tonight. I don't know if I'm out of place, but I feel the Spirit of the Lord in this place tonight. I feel the unction of the Holy Spirit. Hallelujah, is about to explode in our midst. Hallelujah. God is going to do great and mighty things in our midst. Pastors, ministers, don't just play around. It's time to release your anointing. It's time to release your anointing. I'm asking you to stand and begin to release your anointing by your pastor friend. Ay, amigo na pastor, come on, start laying your hands and begin to release. No, don't pray for them. Don't pray for them. Just release the blessing. Release healing. Release the anointing of God. Come on, somebody. Hallelujah. All over this place. Itang mananay son. Bisaya na ito mga elders. Kanaatin karon. Pag-apo na. Ilis na po ang anointing ng Ginoo sa Ginoo. Come on. Hallelujah. Hallelujah. But the God, come on, release your anointing in Jesus' name. Hallelujah. Declare the blessings of the Lord. Ayaw pag-ampo, mga ikson, imong i-release, imong i-declare ang blessing, ang healing, ang deliverance, mga ikson. Hallelujah. I can feel the power of the Lord in this place.
Christ.